Ayun na, manunod na naman po tayo ng balita. Dito sa balitang ito, lantad na. Dahil talagang todo effort po silang pabagsakin araw-araw ang ating BP Sara. No, lagi-lagi na lang no? Kada araw-araw gigising tayo, may bago na naman silang banat. O tapos si PBBM, nag-post na nahuli na si Saldico. Para saan yun? Diba? Alam nyo, ang dali lang palusutan yun At saka may palagay ako dun Si PBBM nag-post sa kanyang Facebook, nahuli na daw si Saldico. Sabi naman ni Harry Roque, wala naman daw, hindi naman daw totoo. So, para pag-usapan na naman ng pag-usapan, nang malihis na naman tayo dun sa tunay na problema ng ating Pilipinas, yung flood control. Diba? Flood control pa lang yun Sabi ko nga, marami pa pong ahensya siguro ang mga garapalan din. Nandun pa lang tayo sa flood control, hindi pa makausad. Di ba? O, syempre, gugulo yung mga tao. Nahuli na si Saldico. Pak! O, yun na yung pag-uusapan. Di ba? Sunod kay Madriaga na naman. Sunod, iba-iba para matabunan ang tunay na problema ng ating bayan na hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong kundi si Bong Revilla pa lang na malaking isda. Okay mga kapatid, i-play na natin anong meron dito. Ang title kasi galing sa Pinas News Insider na may title, heto na, Land Bank CEO at Ombudsman Martires hinubaran ng maskara si Luis Suistro, no? Ridon Ramil sa buwatan. Eto na, panoorin na natin anong meron dito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang inconsistent kwento ni Madriaga. Luhi ka pa lamang, may butas na. Ito ang matinding buwelta at tahasang binasag na mismo ng dating ombudsman Samuel Martires. Ang katahimikan at matapang na nagsalita na sa publiko. Di umano'y kasinungalingan ni Ramil Madriaga at script ng Committee on Justice ni Gervil Luistro. Lantad na sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, hindi na nga pinaligoy-ligoy ni Samuel Martires ang kanyang reaksyon sa gitna ng umiikot na aligasyon ni Ramil Madriaga na kung saan direkta niyang tinamaan ang mismong pundasyon ng kwento. Ang lohika nito. Sa kanyang pahayag, binalikan ni Martires ang sinasabing koneksyon niya kay Rodrigo Duterte. Kung totoo raw na malapit siya sa dating Pangulo, bakit pa dadaan sa non-titi ang pera? Kung maaari naman siyang ipatawag ng direkta. Isang tanong na hindi lang simpleng detalye, kundi mismong ugat ng kredibilidad ng aligasyon. If the public's perception that I am close to former President Rodrigo Duterte is true, then why should the former president send me money through a non-titi when FPRRD can easily summon me so he can give me money? Hindi rin nakaligtas sa pagsusuri ang pagkadawit kay Sara Duterte. Ayon kay Martires, wala rong personal na kaugnayan sa pagitan nila. Kaya para sa kanya, mas lalong lumalabo kung bakit siya umano'y padadalhan ng pera ng Vice Presidente at higit pa sa pamamagitan pa ng isang taong hindi naman kilala o mahalaga sa proseso. Why will also the VP send me money through an insignificant person when she does not know me personally? What business does the VP have with me to be sent an amount of money? Dito na pumasok ang mas mabigat na punto. Hindi lang daw kahina-hinala, kundi hindi tugma. Tinukoy ni Martires na ang kasalukuyang salaysay ni Madriaga ay taliwas sa kanyang naunang sinumpaang pahayag noong 2025. Isang inconsistency na para sa marami, maaring magbukas ng mas malalim na tanong kung alin ba ang totoo. Madriaga's statement is inconsistent with his previous sworn statement made in 2025 habang umiikot ang usapin sa loob ng impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Mas lumilinaw ang isang bagay, hindi lang basta akusasyon ang sinusukat dito, kundi ang tibay ng bawat detalye. At kung mismong kwento ay nagkakabanggaan, lalong umiigting ang pagdududa sa social media.
Mabilis ang naging reaksyon ng taong bayan. May mga nagtatanong kung bakit sa dami ng mapagkakatiwalaan, tila isang kontrobersyal na personalidad pa ang Oo. inulutang sa gitna ng sensitibong usapin. Para sa ilan, hindi raw simpleng coincidence ang mga butas, kundi indikasyon ng mas malaking problema sa kredibilidad ng testigo. Oo. Sa dulo, ang tanong na ngayon ay hindi na lang kung may ebidensya, kundi kung ang mismong nagdadala nito ay matibay bang sandigan o unti-unting bumibigay sa sariling bigat ng kanyang mga pahayag. Isa pang anim witness. Sabi. Ayan. Pag-usapan muna natin yung kanina na yan, ano. Ganito yon. Ang mga Marines, napapansin nyo, gusto talaga nilang humarap yung mga yan no? Para dun po sa sinasabi ni Saldico. Yun talaga Marines, di ba? Pero ayaw paniwalaan ng mga pokinang inang yan. Di ba? Nagsasalita ang mga Marines. Marines, ex-Marines, ano pa man itawag nyo dyan, walang mga kaso yung mga yan. Kung meron man, ewan ko. Pero wala namang ganong balita, di ba? Marines, matitindi yan. Nagsasabi ng katotohanan. May mga aligasyon. Hindi pinaniniwalaan. Pero itong maraming kaso o kaya may mga mabibigat na kaso si Madriaga. 'Di ba? Ang dami, may mga mabibigat siyang mga ewan ko kung napatunayan na kaya nakulong na siya. Tapos ito ang gusto nilang paniwalaan. Isipin nyo nga yun. Tangina mo naman kung BBM ka pa rin. Gago mo, pre. Intindi mo na nun. Doon pa lang isipin mo, di ba? Marine. Ito paniniwalaan mo. Ang daming kaso. Mali-mali pa, pati yung sa painting. Diba, hindi pa kagunggungan yun? Mga sir, mga ma'am. Comment po kayo dyan. Ano pang mas matimbang? Yan o yung Marines? Di ba isip? Wow, heavy. King ina talaga, men. Sorry kung nakakapagmura ako, no? Sintabi lang po sa lahat ng mga mababait. Sorry, pero nakakagago. Sabi nga sa kanta, nakakapusyang ina. Pusyang dinames. Ito paniniwalaan, tapos ang tagal nila dyan, tapos biglang sasabihin nila sa susunod hindi na ipapadalo, hindi na dadalo. Tapos sabi nila parang hindi naman daw ata basehan yung mga pinagsasabi niya. Para saan pa yung sinasabing for the record? Tapos umiiyak ka ba? O isama nyo yan for the... Alam nyo mga kapatid, hindi na nila nakikita ang mga pagkakamali nila, no? Sa totoo lang kasi ang pagsisinungaling kasi lalabas at lalabas yan Nasa tamang panahon, nasa tamang bulusok yan. Isipin mo na lang ipasulat mo kaya, no? May napanood kasi akong ganun yung palabas na yon, isulat mo yung mga ganyan, So sinulat niya. North Korea, South Korea yung palabas na yun no? Sinulat niya. Okay, yun yung talagang pangyayari. Okay, binasa. Oo. Ngayon kinuha nung nagpaimbestiga. Maganda yan sinulat mo. Okay, kinuha. Tapos kumuha ng blankong papel ulit. Ngayon, isulat mo ulit lahat ng sinabi mo rito. Di ba? Sana ganun ang gawin nila dito Sige nga kung talagang totoo, isulat mo ulit. Di ba? Tignan natin kung magtutugma-tugma. Tapos nagkaiba. Kwento ko lang, no? Sana ganun ang gawin nila, no? Ito yung script mo. Isulat mo nga ulit dyan sa blankong papel. Kung tignan natin kung magtutugma yung script mo doon sa susunod na isusulat mo. Pagkatapos nun, pag hindi nagtugma, ipasulat mo ulit. Diba? Sa tatlong yon, pag magkakaiba ang kanyang... Wala ka nang... Pag tatlong yon magkakaiba o dalawa magkakaiba yung mga pinagsasabi niya, talo na. Pero ito ang sistema. Isang script pa lang yon, nagkanda, buhol-buhol na sila. Diba? Ganun ang kanilang Madriaga. Yan siguro alas nila yan Kaso nagkanda, kamote na sila Yan ang kapangyarihan ng pera kapag magpapakontrol ka. Dapat mga kapatid, tayo ang kumokontrol sa pera. Hindi yung diba, gas-gas na nga na dahilan yan Parang gago mo. Masahol pa sa pinaka-pangit na salita ang pwedeng itawag sa mga inayupak na yan, di ba? Tuloy po tayo mga kapatid. Dito na tayo kay Coach Oli. Teka, parang may nanote pa akong isa.
Ayun nga, ito pala, no? Tinake note ko lang, hindi na nila napapansin ang mga pagkakamali nila. Kasi ganito yon, ano? Iniisip na, psychological lang, no? Sa pagkakaintindi ko, iniisip nila, kailangan madepensahan nila yung taong nagbayad sa kanila. Sarili ko lang to, no? Binayaran sila malaki. Mabait sa kanila yung taong yun. So wala na silang pakialam kung masama yung taong yun. Ang importante, ipagtanggol nila doon sa kumakalaban kasi nabibigyan sila ng pera eh. Yan ang napapansin ko. Ngayon, wala, tanggol ka na ng tanggol, hindi mo na alam kung ano yung mga pinagsasabi mo. Akala mo matatalino pa yung mga pinagsasabi mo, pero ang totoo, kabobohan na yung mga pinagsasabi mo. Tanggol ka ng tanggol sa amo mo. Tanggol ka rin, ganito, ganyan, pero nakikita mo, mali na pala, di ba? Ang Pilipinas ay umaasenso base sa ating Pangulo na nagtatrabaho. Lagi lang siyang nagtatrabaho at wala siyang sakit. Bukod pa dyan at marami pang iba. Mga kamote, di ba? Alam nila ang katotohanan, kaso nagbubulag-bulagan sila dahil nga nadidiligan sila ng mga maleta. Yan ang vision ko lang dyan. Ano? Sabi ko sa inyo eh. Ha? Tuloy-tuloy na. Hindi lang po kay Bong Revilla to. Ha? Kahit yung kay Pastor Kibuloy, tanim witness din. Galing di umano kay Risa Ontiveros. Eto rin. Tanim witness din. Di ba? Sabi ko sa inyo, hindi po tsamba yan. Hindi isolated case. Ganyan po ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Di umano. Kailangan lagyan natin ng ganun eh. Kasi, puro sablay ang mga witnesses. Oo. O, kita mo ito. Ha? O, tingnan natin to si Madriaga. Ganyan, pareha sila eh. Etong si Bernardo at saka si Madriaga na i-compare ko. Parehas sinungaling na mga witnesses. Okay? Ako po yung Di umano, no? Okay, tayo rin. Lahat ng sinasabi natin dito ay opinion lang ho natin at di umano. Yan. Di ba? muling nagpapaalala, huwag pong kakalimutan. I-like nyo po itong video na ito. At Oy. sana po, doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel na ito, subscribe po kayo. Umalag ang nagpakilalang Batman ni Vice President Sara Duterte na si Batman. Ramil Madriaga sa hamong suntukan ni Davao City Mayor Baste Duterte. Oy. Umasa si Madriaga, isa raw karangalan ang makipagsuntukan. Okay, teka muna. Wag! May kanta nun eh, si Kuya Joti, no? Si Kuya Baste, pag tinalo niya yang si Madriaga, anong mapapala ni Baste? Sir Baste, anong mapapala mo pag inupakan mo ng inupakan yan? Wala. Ngayon, eto, si Madriaga, pag natalo mo yan, si Baste, ay putya, may pagmamalaki niya yan. Bakit? Duterte na pabagsak mo, na pabugbog mo, di ba? Lugi din sa Duterte, tas Madriaga. Pag tinalo mo si Madriaga, wala kang mapapala dyan. Wala kang mapapala, hindi ka yes, natalo ko siya. O bakit? Madriaga lang naman yan eh. Ano pinagmamalaki mo? Ganon na, base lang to sa aking obserbasyon, opinion. Ngayon, si Madriaga, pag natalo niya si Baste, alam naman natin hindi mangyayari yon. Pag natalo niya si Baste, may pagmamalaki niya. So, hindi patas ang laban. Para sa akin, hindi. Sino si Madriaga para ilaban mo sa Duterte? What the Teka muna ha. Okay. Bago natin simulan, kasi nagkahamunan ng suntukan, tingnan nyo po Magsalamin kung tayo. paano ibinalita ito. Ha? I-observe nyo ang quality ng balita ng mainstream media. Kayo Ayun. na po ang humusga. Play. Kuya Coach Oli. Kay Mayor Baste. Sa handwritten na sulat ni Madriaga, sinabi niyang kung magpupunta sa Annex 2 ng Camp Bagong Diwa si Baste, handa siyang makipagpalitan ng suntok, sipa, uppercut at kahit pa headbutt. Ito ang sa akin, okay? Bakit ba nagkahamunan ng suntukan? Bakit ba ito hinahamon ni Baste? Kasi fake news to. Ha? Kasi sinabi niya na sinabi daw ni PRRD na bakla si Baste. Doon pa lang fake news na eh. Alam mo, ako okay. biktima rin ako niya ng ganyan. May nagbalita sa akin na isang bakla ay bakla daw din ako. Pero yung mga totoo kong kaibigan at lalo na yung mga malalapit kong kaibigan at kapamilya ko, alam, hindi ako bakla. Wala namang masama kung bakla, edi bakla. Pag hindi. Ganun lang naman yun. No? At ito rin, sinasabi si Baste bakla. Sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi bakla si Baste. Ako na po nagsasabi. Kaya fake news to.
Alam ko na, siguro maraming chicks, no? Sinabi daw ni PRRD bakla si Baste. Natural, hahamunin mo suntukan. Diba? Yun nga lang, walang kwenta tong kalaban. Kasi si Baste, maraming mawawala sa kanya. Oh, Ito sino ba to? Duterte. Patapon buhay nito. Oh, yun ang sinasabi ko. Ano man tawag nila dyan? Di umano? Kriminal? Di umano? Kriminal. Oh, ngayon, tapos si Baste, mayor. Sino ba tong tao na to para, di ba? Yun na lang isipin nyo, maglabang kayo niyan, butya sasayangin mo buhay mo. Hindi kayang talunin. Hindi sa mananalo ito o hindi sa takot. Tignan nyo na lamang yung diferensya. Sayang ang buhay. Para sa akin, hindi sila pwedeng maglaban. Manalo man si Baste o sure win man, kahit yan ang pinaka-sure win, hindi sila pwedeng maglaban. Walang may pagmamalaki si Baste pag natalo niya to. Tandaan natin, kidnapper to. Oh, yun pala oh. Ha? Walang di umano yan ha. Kaya lang nito mga bata. Oh. Hindi naman lalaban ng patas yan eh. Natural, pag mangingidnap ka, marami kayo. Parang patraidor ang banat, ang raid. No? Sinong kikidnapin nyo? Di bata. Siyempre, may mga armas kayo. Yan ang alam nito. Pero pag patas na laban, kaya ba nito? Kung suntukan wala itong binatbat. Diba? Yun na tayo mga kapatid. Hanggang dito na lamang po. Para sa akin, hindi dapat matuluyan. Walang kwenta rin yung mga ganyan-ganyan na yan. Para sa akin. Ano lang yan? Natatabunan lalo yung issue sa flood control. Ito yung flood control, issue hanggat may mga ganyan. Baka si Ping Lacson lalong ayaw nang buksan yung flood control hearing na yan, no? Kaya balik tayo sa flood control. Yun yung problema. Marami pa yan sa ahensya ng gobyerno, sa tingin ko lang ha. Marami pa yan. Kaya dapat tapusin muna itong flood control issue. Marami pang ang issue daw yan eh. Sabi daw may mga bulong-bulungan pa sa mga agriculture. Meron din daw yon at kung ano-ano pa, sa iba't ibang ahensya, baka DepEd o kung ano-ano pa, marami, DOH, PhilHealth, etc. Dapat lahat yan imbestigahan. Pero itong nasimulan na, dapat ituloy ito. Ang hirap kasi kung yung mag-iimbestiga, halimbawa lang naman yung mag-iimbestiga, yun mismo yung pasimuno. Siya ang mag-iimbestiga para hindi siya maputukan. Ganun lang naman yun eh. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood.